So what's up mga Kawakodocs? Magandang araw ulit. So ito, dumating na naman yung actually replacement to nung nawala nating Olight Open 2 Pro. So nag-decide ako na ito na lang kunin kasi medyo unang-una mas mura to ng half the price. Pangalawa, yung sa Olight Open 2 Pro kasi hindi natin kailangan yung laser pointer niya. So ito, meron siyang glass breaker. So, bago nating kapalit nga na everyday carry na nasa bag natin lagi, as we all know, yung Open All-Light Pro natin ay may flashlight. So, 2-in-1 siya. Actually, 3-in-1. Ball pen, flashlight, which is parang pen light. At the same time, it's a tactical weapon for safe defense na rin. So, ito mga Kawakodocs, bukas natin. Na lang. Madali pala dito. Hindi natin kailangan gupitin. Sorry. So, right off the package, nandito yung Type-C charging cable niya. User manual or instructions. Tapos, ito yung warranty card niya. So, ang alam ko is nakalagay dun sa pinagkunan natin 1 year, 5-year free repair, tapos 1 year warranty siya kung may problem. Then, ito yung actual pen. So, mas lightweight din siya compared dun sa All-Light before. So, ito. Dito yung, actually mga Kawakodocs, refillable to, kaya ito yung binili natin. So, once maubos yung ink ng pen, search nyo lang sa Google or sa website nila kung ano yung mga pwedeng refills. May mga ano to may mga parang katulad na refill na pwede dito, kahit hindi yung actual brand na nandun sa loob. So ito siya, yung flashlight niya is 80 lumens, tapos 18 meters yung distance sa max. So ito yung glass breaker niya. So, wag naman sana may emergency at sa loob ng sasakyan, magagamit natin to. So, yan. So, pagka i-retract natin yung pen, twist lang tayo right, then twist left para i-close. So, yun lang mga Kawakodocs. So, sa akin kasi, bakit nga ba na kailangan may flashlight pa tayo sa bag? Or yung ballpen kasi minsan ano na yun parang EDC na yan necessity yan, lalo na pang pirma or ano sa mga transactions natin. Yung light, actually meron naman sa cellphone ganito. Nangyari na kasi before na phone yung ginamit natin, buti na lang yung phone na yun yung keypad lang, tapos medyo mumurahin, at the same time wala masyado nakasave na contacts. Ano yun, ginamit natin pang flashlight sa engine bay, kinamalas-malasan, napatong sa engine bay since nagva-vibrate diesel engine, ayun, nalaglag, wasak. So at least ito, ano siya, pwede nating palitan or pwede tayong gumamit ng iba if ever man na wag naman sana mawala ulit or may mangyari. Ang phone kasi is pag yun ang nasira, nawala, ang hirap i-recover ng mga nandun sa phone. Especially yung mga messages, yung mga nakasave na files, yung mga photos. So, yun yung dahilan kung bakit nag-EDC pa rin tayo ng flashlight kahit may cellphone na tayo. So, bakit sa pen? So, at the same time kasi, unang-una, tactical pen na rin siya for self-defense. Ito kasi, or ito yung nilalagay ko sa bag ko, sa belt bag ko na napakaliit. Especially pag naglalakad-lakad lang tayo or nagmo-malling kasi syempre hindi naman tayo pwede magbitbit ng mga knives and ibang tactical weapons sa mall, 'di ba? So, yun lang mga Kawakodocs. So, search nyo to kung nagustuhan nyo tong item na to for EDC. Napakagaang niya, promise, compared dun sa All-Light na sobrang bulky. Pero yun nga lang, pag hinawakan mo yung All-Light, napaka-sturdy. Pero yun nga, sabi ko nga, hindi ko kailangan yung laser pointer. Kaya nag-decide na lang ako na ito yung kunin kasi ito may glass breaker. Shoutout nga pala doon sa Apex Gear, Apex or Apex kung saan natin to binili. Sila lang yung may stock right now. So last year pa ako naghahanap, talagang wala kasi nga
for the price nito, solid to mga Kawako Docs. So what's up ulit mga Kawako Docs? So ito, testingin natin sa dark place tong bago natin magiging EDC na pen, which is yung Phoenix T6 na ball pen. So ito mga Kawako Docs. So ayan mga Kawako Docs, ito yung mode 1 nya. So ito yung pinakamahina. So ayan. So quick press yung medium nya. So ayan. So medium lang, okay na. Like for example, may nalaglag sa sasakyan, may nahanap tayo, diba? Siya na lang yung bunutin natin kaysa yung cellphone natin. Ayan, so ito yung pinaka-high niya, which is yung 80 lumens na 18 meters yung distance. So, diba? Napaka-powerful para sa napakaliit na light source. So ayan, hanap tayo kunyari dito sa ilalim. So ito. Second test natin mga Kawako Docs. So nandito tayo sa vacant lot. So for a while nandito tayo sa vacant lot. O nga pala, yung pinaka highest mode nito can last up to 26 hours yung 80 lumens nya. So ayan, papatayin natin yung floodlight natin dito. Itong lot na to siguro around more than 250 or 300 square meters to. So patayin muna natin siya mga Kawako Docs. So pitch black, ang naiiwan lang is yung sa sliding ng sasakyan natin. So ayan, ito yung pinaka low nya. So ayan, halos wala tayong makita. Try natin sa medium. So ayan, kahit papaano naman may naaninag tayo. Sa camera hindi masyadong kita, pero very visible naman sa akin hanggang mga around 8 to 10 meters. So ayan, andun yung puno ng banana. So pag pinindot natin or sa high mode na tayo, ayan, maliwanag naman mga Kawako Docs. So again, ito yung sa Phoenix T6 naka-high. Ayan, kukunin natin yung kukunin natin ngayon yung phone natin, which is Samsung Galaxy or Samsung S21. So open natin for a while mga Kawako Docs. Test lang natin yung light ng phone. So ayan. So ito mga Kawako Docs, nandito tayo sa vacant lot. Quick comparison lang ng light output nitong Phoenix T6 versus sa phone. So ayan, makikita nyo yung pinakamahina, halos wala tayong makita. Switch na natin sa mode 2 or level 2. Ayan, diba? Very visible na yung plant na around nasa 1 meter sa harap natin. So yan lang yung light output ng cellphone. So ganyan lang siya kahina. Dito pa lang sa EDC natin na bago na Phoenix T6 na pen, ayan, sapaw na talaga yung light output ng ating phone light, lalo na pagka nilagay pa natin doon sa 80 lumens, which is yung high mode ng ating pen. So ayan, sobrang linaw na nung plant na nasa almost 1 meter natin sa harap. Ayan o, diba? Sobrang linaw, sobrang liwanag compared dito sa ating light source ng cellphone lang. So ayun mga Kawako Docs. So palagi ko very useful pa rin talaga na may carry tayo na separate light source like flashlight, or tulad nga nito, may flashlight ka na, may pen ka pa, then may window or glass breaker ka pa, plus yung pen actually, yun nga, very sturdy. Wag naman sana na magamit natin for self-defense. Yan, diba? Masakit din to kahit papano. Or yung mismong glass breaker na lang pwede nating pang stab sa mga attacker natin. So yun mga Kawako Docs, sana kahit papano may info tayo na natutunan. Again, kung minamata nyo yung Olight Open Pro 2 ata yung nawala ko before. Lalagay ko yung picture dito tsaka yung screenshot na nasama ko pa yun sa content. Sa akin mas okay to, mas magaang. At the same time yung price niya half the price. So talagang mako-consider ko to. Tsaka yung yung position pala ng light, nandito siya mismo sa body ng pen, like yung sa Olight is nandito sa clip. So pag na-damage to, which is tendency baka ma-damage pag biglang binunot nyo na nakaklip sa bag or sa pocket nyo, matanggal o masira, wala na, sayang na yung light natin.
So yun mga kawakodoks, ciao.